Ayan siya guys. Sticker na reflector para sa alloy box. So meron pa akong sobrang dalawa. Hindi ko na ikakabit sa likod. Pag nakasalubong nyo ako sa daan, pwede nyo hingin na lang sa akin to, lagi kong dadalhin. So ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano matatanggal yung yung mga parang pinagkabitan ng scotch tape. So kanina ito, marami siya dito kanina. Pero ayan, makikita nyo malinis na siya, diba? Tingnan nyo, sample lang Ayan yung maliliit na yan. Tapos punasan natin. Diba? Wala na agad, diba? Dito na lang sa taas. So, ganun lang yung technique guys para matanggal nyo yung mga residue ng tape. So what is up guys, it's your boy Dazzy TV, welcome back sa channel ko. Ngayon nga ay magka-customize tayo ng old alloy box. Nakabili kasi ako sa Facebook Marketplace ng second hand. So ito pala yung nabili ko guys, and Sec Infantry. Gusto ko lang din pala i-shoutout yung kadil ko dito, si Sir Arturo Buen Jr. Ayan, shoutout sir sa napaka-smooth na transaction. Sobrang solid na itong binenta niya sa akin. Nabili ko pala ito ng 3,300 pesos. Sobrang mura niya na guys kumpara pag binili mo siya ng brand new. And yun nga, syempre second hand and may mga damage na siya. Hindi naman damage, parang issues lang. May mga sticker din, ganyan. So, i-customize natin siya. Pagmumukay natin tong brand new. May mga binili kasi ako sa Shopee na makakatulong para magmukhang brand new itong old alloy box na to. So, ito pala yung loob niya guys. Meron siyang packet dito. Ayan. Tapos, ito yung loob niya. Ayan. So mamaya makikita niyo yan. So ang gagawin pala muna natin ngayon is lilinisin natin siya kasi talagang malikabok siya. Tapos after natin malinis, tsaka natin i-unbox yung mga binili ko sa Shopee. Ito rin pala yung mga kasama sa binili ko. Ayan, base plate niya. Ayan, sobrang malikabok din. Lilinisin natin yan lahat sabay-sabay. Tapos yung mga bracket. Ayan. Tapos meron din siyang dalawang susi na kasama. Ayan. So yun. Linisin na muna natin tong old alloy box natin, tapos magmumukay nating brand new. Ito yung mga gagamitin natin. Prestige na car shampoo. Pero bumili pa ako ng isa. Nagsawa na kasi ako sa amoy na ito. Tapos ito, unbox natin. Kakarating lang. Ayan. Ito yung bago natin binili. Elite pala. Elite ang pangalan. Prime. Sobrang solid na ito guys, sobrang mabulato sa motor natin. Ito na rin yung gagamitin natin pang linis na itong box. Tapos, ayan, kailangan natin ng liha. Kasi lilihain ko to. Ayan, para matanggal natin tong mga dumi-dumi. Ayan o. Pang linis ko ng motor, ayan, Sportec. Tsaka ito, gagamitin natin. Detailing brush. 5 pieces to, iba-iba ng size, pero ito lang kailangan natin. Linisin ko yung mga nakasiksik na dumi sa gilid. Microfiber cloth. Lahat ng link nito guys nandiyan sa description box. Tapos ayan, chinil. Mamaya pampatuyo natin ng alloy box. Ito pala yung gagamitin nating pressure washer panglinis. Karcher K3. Nireview ko rin to guys, makikita niya sa channel ko. Ito sa Karcher K3, lalagyan natin ng sabon. So yun guys, kung meron ka na ring pressure washer, hindi mo na kailangan haluan ng tubig to. Binanlawan ko muna yung alloy box para kung sakaling may mga buhangin o bato, hindi niya magagasgas yung box natin. Tinanggal ko rin yung lining cushion para malinis ko yung mismong loob. Mabula talaga tong Prestige Car Shampoo. Kaya kahit hindi ko pa naubos ang isa, umorder na agad ako ng bago. Gumamit ako ng wash mitt para mas mapabilis yung paglilinis ko. Talagang nakukuha kasi nito lahat ng dumi. Ngayon, itong lining cushion naman yung lilinisin ko. Yung ginamit ko naman dito ay yung foam para maprotektahan ko yung leather na material. Sinunod ko namang linisin yung pinakasingit-singit ng alloy box. At syempre, yung gamit ko yung detailing brush para kaya niyang linisin yung pinakasulok-sulok. So ayun guys, sa awa naman Diyos is umaraw. Ayan, pinapatuyo na natin to. Lilihain ko lang sa onti lang, tapos i-repaint ko lang pati to. Liha lang to. Para tatanggalin ko lang yung mga natirang dumi. Ayan.
So ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano matatanggal yung yung mga parang pinagkabitan ng scotch tape. So kanina ito, marami siya dito kanina, pero ayan makikita nyo malinis na siya, di ba? Ang technique lang dyan is WD-40 tapos pinong liha. Ayan, dapat ganyan kanipis guys. Tingnan nyo, sample lang Ayan, ganun kaunti lang na WD-40. Silahin nyo lang. Makita nyo matatanggal yung dyan, yung mga scotch tape, yung mga residue ng tape. Ayan yung maliliit na yan. Tapos punasan natin. Diba? Wala na agad, diba? Dito na lang sa taas. So, ganun lang yung technique guys para matanggal nyo yung mga residue ng tape. Napinturahan na rin natin. Buti nga umaraw Napinturahan natin tapos naliha natin. Natanggal natin yung mga residue ng tape. Ito naliha rin natin. Natanggal natin yung mga namuong dumi. Ito, ayan. Okay na rin yan. Pinapatuyo ko na lang. So, ito guys. Lininisin lang din natin to. Tsaka tong mga tape na residue yan ayan. WD-40 lang din yan. Tsaka pamunas. Hindi ko muna itatry na lagyan kaskasan ng liha kasi baka madamage natin lalo. Kaya WD-40 lang muna. Tsaka pamunas. So, ayan guys. Di ko na talaga magawa ng paraan to. Tapos, pero yung dito, ayan natanggal. Pati yung nandito. Ayan. To, tatakpan na lang natin to. So yun guys, dumating na yung mga in-order ko sa Shopee para sa alloy box natin. So ito yung alloy box natin na nabili ko ng second hand. Marami pang mga hindi dumating kasi yung iba galing pang international. So lahat ng prices nito may makikita nyo sa screen. Tapos yung links nito nasa description box. Kinakabit to guys sa alloy box natin para mayroon siyang support kapag bubuksan natin. And ang sukat nito is 1.5 mm. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin kakabit to. Tapos bumili na rin pala ako ng unlock natin para hindi makuha kasi lagi daw nawawala yung sabi sa mga Facebook group. Kaya bumili na rin ako nito. Kung may back ride ka, tapos syempre yung helmet mo nandun sa loob ng box, ayaw naman natin na may dalang helmet yung OBR natin. Kaya ilalagay natin siya sa taas naman ng box. So mamaya papakita ko kung paano rin i-install to. Ayan siya guys. Sticker na reflector para sa alloy box. Ang daming freebies na pinadala ni sir. Ayan, customized to guys. Meron din naman yung mga sec. Dalawa lang yung in-order ko pero 4 pinadala niya. Ayan, tapos meron siyang mga freebies na sticker. Pentole Printing. Ayan, shoutout sa Pentole Printing. Ayan, shoutout sir. Tapos, ayan, marami rin siya mga pinadalang maliliit na sticker para sa alloy box. Ang presyo nito sa pagkakatanda ko is 200 pesos. Standard naman na sec na sticker na reflectorize din is 170 pesos. Kung magko-customize na lang din pala ako ng alloy box ko, bakit hindi pa yung gusto kong sticker? Kasi yung 170 pesos na yan ay makikita nyo sa screen. Yan talaga guys yung mga natural na sticker ng sec. Pero kung magdadagdag ka ng 30 pesos, ayan, naka-customize na sa'yo. Kung anong gusto mong sticker, pangalan mo, pangalan ng motor mo, o kaya meron din siyang mga, basta kahit ano, meron siyang mga anime, cartoons, kahit anong gusto mong ipa-customize or ipa-print, kayang-kaya gawin yan. Ayan, shoutout po sa Pentole Printing. Sobrang bilis lang guys ng process namin. Nag-usap lang kami sa Shopee kung anong gusto kong design, tapos ginawa niya ako ng layout. Nakuha niya rin yung Delzy TV na may mga gulong-gulong. Basta kayang-kaya gawin ni sir yan. Tapos, ayan, shoutout lang sa Pentole Printing, nakakatuwa lang. Tapos, last na dumating, pero meron pa akong mga pending packages. Makikita nyo na lang yun na nakakabit sa alloy box ko, or i-vlog ko rin yun sa TikTok ko na Delzy TV. Ayan, ito talaga yung gustong gusto ko guys. Grabe, ang ganda niya, ang kapal. Tapos, garterize yung ilalim. Di ba meron sa motorcycle cover? Ito naman para sa alloy box. So nagtataka kayo kung bakit ko binili to. Binili ko to para halimbawa maglo-long ride kami, lalo na puti yung alloy box ko. Kung maglo-long ride kami, ayoko madumihan yung alloy box ko para sa mga picture-picture, or ayoko maulanan tapos maarawan yung alloy box ko. Pwede ko to ilagay ng madalian lang kasi garterize lang siya. Ayan, tapos meron siyang lock dito. So ito lahat yung dumating. Alloy box cover, sticker, helmet strap para sa alloy box, tsaka itong alloy box stopper. Gusto ko lang i-mention sa inyo kung ano pa yung mga gandang orderin para sa alloy box nyo. So unang-una itong wireless LED lamp para sa alloy box. Ayan, sobrang linaw na ito guys. Ayan o. Mayroon din ako nito sa compartment ko, pero umorder na rin ako para sa alloy box. Ito yung nasa compartment ko. Ayan. Sobrang worth it na ito guys.
Kung halimbawang sira na yung bushing or tail button mo sa ilalim ng alloy box mo, pwede kayong umorder. Nasa 290 pesos lang yan. Pero hindi na ako umorder kasi ayos pa naman yung nasa akin. Ayan, lining cushion. Kung gusto mo na magpalit ng lining cushion, gusto mo yung diamond, kung gusto mo ng ibang design, ayan, pwede kayong mag-order neto. Nasa 429 pesos lang yung presyo neto. Kung halimbawa napunit na or nabutas na yung backrest mo, ayan, pwede ka umorder guys. Yan. 449 pesos lang siya. Tapos original na rin siya. 3M na yung adhesive niya. Hindi na ako umorder nito kasi ayos pa yung akin. Special mention ko lang sa inyo kung sakaling sira na yung sa inyo. So yun guys, unahin natin to tanggalin yung sticker tsaka dito sa kabila. Ayan, nakumulat na siya. Ayan, buti na lang walang residue. Parang bumakat na yung sec na emblem. Pero okay lang yan kasi matatakpan naman yan ng bago natin. Ayan. Saktong-sakto siya guys. Oh. Gagamitan ko siya ng WD-40 para matanggal tong kalawang. So punasan muna natin. Kasi di siya patanggal ng wet wipes eh. So try natin lagyan ng WD-40. So ayan, nakita nyo nawawala-wala na siya paunti-unti. Hanggang dyan na lang yung kaya tanggalin ng WD-40. Pero makikita nyo, hindi na siya ganun kahalata. So, pupunasan ulit natin siya ng wet wipes para matanggal yung oil. Baka kasi dahil sa WD-40, hindi gumapat yung decals natin. Tapos punasan natin ng malinis na basahan. So, ayan. Okay na siya guys. Wala nang oil. Yan, diba? Okay guys, ganda. So, ayan guys, nakabit na natin yung decals. Yan, sobrang lupit niya guys, ganda. So, meron pa akong sobrang dalawa. Hindi ko na ikakabit sa likod. Pag nakasalubong nyo ako sa daan, pwede nyo hingin na lang sa akin to, lagi kong dadalhin. So, ngayon guys, kakabitan natin tong alloy box cable stopper. Yan, may kasama siyang 4 na spacer. So, dito lang siya ikakabit, papunta dito. Number 3 na Allen wrench yung kailangan nyo. So, ganito lang paglagay dyan guys. Yan, kuha ka na itong spacer. So, lalagay mo to. Lalagay mo sa screw. Tapos, itong cable. Yan. Para hindi lumabas. So, kabit na natin siya ulit. So, ayan guys, nakabit ko na yung cable stopper natin. So, itong tali, spacer, tas screw. Tapos, ngayon, isi-shoot mo ngayon siya sa butas. Dito. So ayun guys, natapos na natin ikabit ng cable stopper. Ayan, medyo nahirapan lang ako kasi sobrang liit pala na itong na-order ko. Ang size kasi nito is 1.5mm. Dapat pala 2mm ang in-order ko. So, pero okay naman siya. Nilagyan ko na lang ng cable tie, yung magkabila ang dulo, para umabot. Mas safe na siya. Kumbaga, ito kasi nakakatakot dyan pag nabali eh. So guys, ito naman yung next natin. Para sa helmet naman to, dito nilalagay yung sa taas. So ayan, shoot nyo lang yan dito. So ayun guys, nakabit na natin siya. Matibay naman siya. Tapos doon ko lang nagets na kaya pala meron siyang ganito. Yung mga butas sa gilid. Para pala sa mga cargo yan. Kaya tatanggalin nyo muna yung mga lock dito sa gilid. Kasi lalagay nyo na yung mismong helmet. Hindi siya madaling matanggal, lalo na pag umaandar ka. Lagi namin ito magagamit ng OBR ko. Buti na lang nakita ko to. Meron pa kasi ako sang nakita, yung parang immortal bag siya na pinapatong sa taas ng alloy box. Mga ganyang kataas siya. Ayan. Yung link din niya nasa baba. In-order ko rin yan kaso hindi nga dumating. Nauna to. Mas nauna dumating to. Pero yun naman kasi gagamitin ko pag long ride. Lagayan ng mga damit ko or sapatos, sinelas, ganyan, kapote. Maganda to. Alam mo, malapit lang kami. Pupunta kami na SM tapos iiwan namin yung helmet. Ganito magiging setup ng helmet namin. Alloy box cover. And immortal din ang tatak niyan. Ayan, immortal. Madali lang naman to. Shoot mo lang siya dito. Ayan, okay na siya guys. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag nakakabit. Sukat na sukat siya dito sa ating bag. Tapos maganda to kahit maulanan, maarawan, hindi masisira yung box natin. Para maingatan din natin. Kasi syempre mahal pagkakabili natin dito. Yan, isa pang kagandahan nun kapag magpa-parking ka sa labas, sa SM or palengke, ganyan. Pwede mong lagyan ng cover para hindi magasgas ng mga dumadaan or na magpa-park sa tabi mo. So yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Na-customize na natin itong old alloy box natin. Nagmukha na rin siyang brand new. Yun lang guys, Desi TV out.